Good evening, Philoset Family Church. Good evening, brothers and sisters. Merry Christmas and a Happy New Year to everyone. Kamusta po ang pag-celebrate nyo at pagsalubong sa birth ng ating Panginoong Jesucristo? Alam ko po everyone is so happy. And we are also happy to have you tonight sa ating online service. To encourage everyone, kung meron kayong mga comments, yung mga greetings nyo, no? You comment lang sa ating Facebook and then share our Facebook Live sa ating mga kaibigan para makapakinig sila ng salita ng Diyos. Okay, tonight, tayo po ay makikinig sa salita ng Diyos na ibibigay sa atin ni Pastor Alex na nasa Pilipinas po, kasama po kanyang misis na si Sister Grace. Before we start, let us pray. Tayo po ay yumuko at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Bring down your Holy Spirit in Jesus' name. Okay. Ama naming Diyos na mapagmahal at makapangyarihan Diyos, maraming salamat po sa araw na ito at sa biyaya ng buhay na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, Ama. Tinataas po namin ang aming last Sunday worship for 2025. I-bless niyo po ang word na dadalhin sa amin ni Pastor Alex. Nawa po ito'y tumanim sa aming puso at isipan, Ama. At ingatan niyo po sila kung saan man sila naroon. Sa pagtatapos ng taong ito at sa pagsalubong namin sa panibagong taon, Ama, 2026, kami po ay lumalapit sa inyo na may pusong pasasalamat at pagkukumbaba, Ama. Maraming salamat sa mga blessings na pinagkaloob niyo sa amin, sa mga trials na nagpalakas sa amin, Ama. Maraming salamat po. Panginoon, inaalay po namin sa inyo ang aming simbahan. Unang-una po sa lahat. Patuloy mo po kaming gabayan sa aming mga plano. Pinagdarasal po namin ang aming sariling church building, Ama. Nawa po inyong ipagkaloob ito sa amin sa madaling panahon, Ama. Alam ko po walang imposible sa iyo, Ama. Bigyan niyo po kami ng wisdom kung paano po ito magmamaterialize. At bigyan niyo kami ng nag-uumapaw, Panginoon, ng financial resources, Panginoon. Ito po ay upang ito po ay maging daluyan ng pagpapala sa bawat isa. Panginoon, inihaharap din po namin sa inyo ang bawat pamilya sa aming Philoset Family Church. Pagpalain mo po ang aming mga relasyon sa aming asawa, ang relasyon namin sa aming mga magulang, ang aming relasyon sa mga anak namin, Panginoon. Ang naway manaig sa amin ang pag-ibig, pag-unawa, pagkukumbaba, pagpatawad, at respeto sa bawat tahanan. Ipinagdarasal po namin ang aming mga kids, youth, and adult ministries. Tinataas po namin ito. Gabayan mo po ang aming mga anak sa kanilang pag-aaral at sa kanilang paglaki. Palakasin mo po ang aming mga kabataan, Ama, upang sila manatiling tapat sa inyo sa gitna ng mga hamon ng mundong ito. Naway hindi po sila ma-impluwensyahan, Panginoon, ng generation na to, ng social media, Ama. Ito, sila po ay lumapit sa inyo at pagkalooban niyo po sila lakas ng loob upang ito'y labanan. Panginoon, hinihiling po namin ang paglago ng aming iglesia. Hindi lamang po sa bilang, kundi lalo po sa lalim ng aming relasyon sa inyo. Tinataas namin ang music ministry, Panginoon, ang technical team, Ama, ang mga programs na aming pinaplano, Panginoon. Ito po ay pagpalain niyo po sa darating na taon. Ipinapanalangin na din po namin ang aming mga trabaho, Panginoon. Ang aming kabuhayan, ang mga visa application, Ama, na nakalatag na po. Alam ko po na ito ipagkakaloob niyo sa tamang panahon, Panginoon. At ito po ay magiging favor, Panginoon. And I know everyone in Philoset Family Church are favored, Ama. Ikaw po ang magbukas ng mga pintuan at opportunity at magbibigay ng pabor ayon sa inyong kalooban. Pinagkakatiwala rin po namin sa inyo, Ama, ang aming mga pangailangang pinansyal ng bawat pamilya. Pagpalain mo kami upang kami rin po ay maging pagpapala sa ibang tao, Panginoon. Sa pagpapasok po ng 2026, Panginoon, ikaw po ang patuloy namin itataas. Ikaw din ang aming patuloy na pagtitiwalaan. Ikaw ang aming pag-asa at lakas. Panginoon, maraming salamat po sa inyo at ito po ay dinadalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen. Good evening po everyone. Good evening, everyone. Philoset family, Merry Christmas
and blessed 2026 po sa atin pong lahat. Praise God. Are you ready for the word sa last Sunday po ng year 2025? Okay? Do you believe that Jesus is interested in your success? Especially this coming 2026 po ng ating po mga buhay. Praise God. Okay. So, ngayon pong gabi pong ito, I just want to share the Word of God na makikita po natin sa Genesis chapter 39 verse 2, 1 and 2. Okay? So, kung titingnan po natin, totoo po ang sinasabi ko po sa inyo na ang Diyos po ay interesado po siya. Okay? Interesado po siya sa atin pong tagumpay sa buhay at paglago. Okay? So, when God, I believe when God is with you, you are already a success. Genesis chapter 39 verses 1 and 2. Tinan po natin sinasabi po ng salita po ng Diyos. Sabi po dito, now Jesus had been taken down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him from the Ismaelites who had taken him down there. The Lord was with Joseph, and he was a successful man, and he was the house of his master, the Egyptian. Praise God for the reading of His Word. Alam niyo po, God's definition of success is contrary to the world's definition. Sa corporate po, sa secular, o sa mata po ng mundo, sinusukat po ang pagiging matagumpay based on what you have done, ano ang nagawa mo or what you have accomplished. Grabe. Ganun po ang mata ng mundo. It is based entirely on us or on you. Focusing all your time, focusing on your energy, at lahat ng na-accomplish mo sa buhay. So dapat po natin makita at malaman that the world's modern model of increase and success is unstable. When we say unstable, ibig sabihin po niya ay not fixed, not firm, unreliable, okay? Or easily upset or unbalanced, and built upon a foundation that is shakeable. Kapag sinabi pong shakeable, ibig sabihin, hindi po yan ang pagkakatiwalaan, hindi matatag ang ibig sabihin po niyan. From Genesis chapter 39 verse 2, it is clear, mga kapatid, that increase and success is not what you have, but rather who you have or sinong meron ka. Di ba? Yun po yun eh. Si Joseph po, literally, wala po siya ni anumang bagay o material. Okay? But at the same time, he had everything. Sabi po ng Bible, because the Lord was with him. Meron siya ng lahat ng bagay sapagkat ang Diyos po ay sumasa kanya. Listen to this, mga kapatid, Phil and Said family. Sa taong pong ito na dadating, year 2026, yung mga material na bagay na meron po tayo, hindi yan ang gagawa sa iyo upang ikaw ay lumago sa buhay at magtagumpay sa buhay. It is the presence of the Lord in your life that makes you a success. Amen po ba tayo dyan? Di ba? Ang presensya po ng Diyos sa ating po mga buhay ang gagawa upang tayo po ay lumago at magtagumpay. Yan po ang sekreto. Sa totoo lang, bilang mga Kristiyano, wag na po tayong lumayo, sa atin na lang po, di ba? Napakadami po natin mga pangako. Pangako sa Panginoon ng mga nakaraang taon and even this year, ng year 2025. Di ba? Lord, makuha ko lang po itong inaasam ko, ay maglilingkod ako sa iyo. Di ba? Lord, ibigay mo lang yung mga inihingi ko sa iyo, mas magiging tapat ako sa iyo. Di ba? May mga ganung pangako tayo. Lord, lumakas lang ang kita ko. Magiging tapat ako sa pagbibigay ko ng aking tithes and offering. Mga kapatid, we need to learn to stop pursuing things and to start pursuing Him. Nakikita po ng Diyos yung relasyon mo sa Kanya at ito ang tanging pong dahilan na kailangan mo upang ikaw ay lumago at magtagumpay sa buhay. Kapag binalikan po natin yung story po ni Joseph, si Joseph po, dinala po siya ng mga merchant sa isang market upang ibenta para maging alipin. He was completely naked. Okay? He had nothing. No bank accounts, no educational qualifications, no natural connection with people of influence. Nothing. Wala po, mga kapatid.
Ganun po siya kahirap. Salamat po sa Diyos dahil po sa story po ni Joseph na kung saan ay nagsimula sa wala so that you and I can have hope today. Di ba? Upang ikaw at ako po ay magkaroon po ng pag-asa po ngayon. Lalo na po ngayon pong darating po na year 2026. Sa lahat po ng mga magulang po na andi dito po ngayon, kung iniisip mo na walang-wala ka, okay, well, simulan mo nang maniwala sa kapangyarihan ng presensya po ng Diyos sa buhay mo ngayon pong darating po na taong pong ito. Hindi pa dumadating ang taong year 2026, simulan mo na ngayon. And let's say, the Lord is in me and I am successful person. Di ba? Always declare it. Na i-declare mo lang, kundi paniwalaan mo na ito ang plano at kalooban ng Diyos sa buhay mo. Everything naharap ka sa salamin. Every morning, ano ang gagawin mo, di ba? As you go to work, as you go to school, bago ka magsimula sa mga gagawin at pupuntahan mo, always remind yourself that today, this year, especially this coming year 2026, the Lord is within you. And because He is within you, at dahil ang Diyos ay sumasayo, listen to this, you are already a success. Praise God. Purihin po ang ating pong Diyos. Always remember, mga kapatid, nung ikaw ay tumugon sa pag-ibig ni Kristo, di ba? When you receive Christ as your Lord and Savior, you are no longer trying to be a success dahil ikaw ay tagumpay na. You are extremely blessed. Totoo po ito, mga kapatid. Saving you is God's job description. Okay? Tingnan po ninyo to ha. When God is with you, mga kapatid, I believe good things will happen. Let me share with you a powerful truth hidden in the birth of Jesus Christ. Nung pinanganak ang ating pong Panginoong Hesus, nung panahon na engaged pa lang po si Mary kay Joseph. Ibang Joseph naman po ito ha. Ito, kanina po, ang pinag-uusapan po natin ay si Joseph the Dreamer. Pero ito naman po ay si Joseph, yung husband po ni Mary. Bago nila maranasang magsiping bilang mag-asawa, nalaman po niyang buntis po si Mary sa pangunguna po ng banal na espiritu. At nung una hindi po ito alam ni Joseph na yung pinagbubuntis po ni Maria ay sa pamamagitan po ng banal na espiritu. At dahil matuwid na tao po itong si Joseph, ayaw po niyang mapahiya po ito pong si Maria. Sapagkat sa batas po ng Hudyo po noon, kapag meron pong nabalitaan na isang babae na kung saan ay nabuntis nang wala pong kinikilalang ama, ay sila po ay parurusahan po sa pamamagitan po ng pagbato hanggang sa ito po ay mamatay. Kinausap po si Joseph po ng isang anghel sa kanya pong panaginip. Sabing ganoon, manganganak si Maria ng lalaki at tatawagin siyang Jesus sapagkat siya po ang magliligtas daw po sa buong sangkatauhan sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Alam niyo po, in Hebrew, the name Jesus is Yeshua, which contains an abbreviation for Yahweh, the name of God in Hebrew. So the name Jesus, mga kapatid, literally means Yahweh is our Savior or the Lord is our Savior. Ibig sabihin, every time you call the name of Jesus, the name that is above every other name. So you are calling God Himself to save you. Yun po yun eh. So saving you is Jesus' job description. Yun po ang ating pong Panginoong Hesus. Kaya nga, whatever the challenge, mga kapatid, or circumstance, o ano man ang pinagdadaanan mo nitong nakaraang taong ito. Okay? Physically, financially, or emotionally, listen na, you can call on the name of Jesus and Almighty God Himself will save you. Mga kapatid, brothers and sisters, makapangyarihan po ang Diyos. Subalit kung hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon na hindi ka naniniwala na interesado ang Diyos sa iyong paglago, sa iyong buhay at tagumpay, mababaliwala lang lahat ng ito. What we need, mga kapatid, is a full revelation that Jesus is our Savior.
Sabihin nga po natin sa ating pong mga sarili, Jesus is my Savior. Hallelujah. Purihin po ang ating pong Panginoon. In Matthew chapter 1 verse 23, ano pong sabi po ng salita po ng Diyos? The virgin will be with child and will give birth to a son. And they will call him Emmanuel, which means God with us. Mga kapatid, hindi lang po siya si Jesus bilang tagapagligtas. His name is also Emmanuel, meaning the Almighty God is within us. Now, what does it mean to say God with us? Ito po ang sekreto po ng name ni Emmanuel. The secret of the name of Emmanuel. Sa kaisipan po ng mga Hudyo po noon, kapag sinabi pong the Lord is with you, you'll become successful in every endeavor in your life. Grabe. So in Jewish history, mga kapatid, whenever the Lord was with them in battle, the children of Israel, mga kapatid, were never defeated. Hindi po sila natalo. Ibig sabihin, lagi po sila nagtatagumpay. Laging nandun po ang paglago sa lahat ng aspeto po ng kanila pong buhay. Bumagsak ang Wall of Jericho. Sumigaw lang po sila ng malakas ng pagpupuri sa Diyos. Why? Because the Lord was with them. Kaya bumagsak po yung Wall of Jericho. Kaya nakapasok po sila. Time of Gideon, outnumbered po sila. Nagtagumpay sila because the Lord was with them. Hallelujah. Walang pagkakaiba po maging sa panahon po natin ngayon. In the modern context, mga kapatid, kapag sinabi ng Biblia that Jesus is with you, He is with you para tulungan ka, to assist you. Hindi po siya nasa sayo katulad na ng maling paniniwala po ng iba para i-condemn ka, husgahan at hanapan ka ng mali. Di ba? Di ba? Yun po yun eh. When God is with you, kapatid, good things will happen in you, around you and through you. Maging sa family mo, ikaw ay pagpapala para po sa kanila. In Genesis chapter 39 verse 2, sabi ganun ulit, the Lord was with Joseph and he was a successful man. Ngayon, mga kapatid, kami ng misis ko, and especially ako na lang po, mga kapatid, ay lagi ko po sinisimulan po ngayong i-claim ang verse po na ito sa buhay ko, that God is within me, mga kapatid. Let's say Jesus is within me. Okay? Pwede po natin i-declare po yan that Jesus, na lagi sa ating pang buhay, that Jesus is within me. Everything I do will succeed. Praise God, purihin po ang Panginoon. Hindi mo lang basta i-declare po ito sa labi mo, kundi pinaniniwalaan mo, mga kapatid, sa sarili mo, na ang Diyos ay nasa iyo, na ang ating pong Panginoon ay nasa iyo. Okay? Hindi mo lang ito basta pinaniniwalaan lang, na ang Diyos ay basta nasa iyo lang, kundi pinaniniwalaan mo na ang Diyos po ang magbibigay sa iyo ng paglago at katagumpayan, lalo na po sa taon po ng year 2026. Okay? Kaya sa araw-araw, oras-oras, maging conscious po tayo sa presensya po ng ating pong Panginoon. We can start practicing His presence by speaking it out. Mga kapatid, the best time daw na magpasalamat sa presence ni God is when you don't feel His presence. So when it comes to the presence of Jesus, don't go by your feelings. Because feelings, mga kapatid, can be deceptive. Maaari po tayong dayain po niyan. Go by His promises that He is Emmanuel. God is within you, kapatid. Hallelujah. Purihin po ang ating pong Panginoon. Ang katagumpayan po ay hindi patungkol po sa atin. If Jesus is within us, mga kapatid, bibigyan niya tayo ng tagumpay sa lahat po ng ating pong gagawin upang magkaroon ng magandang resulta sa lahat ng area po ng ating pong buhay para sa kalwalhatian po ng ating pong Diyos. Praise God. Listen, if God can do it for Joseph, a young man, mga kapatid, na ibinenta para maging alipin, subalit siya po'y pinagtagumpay ng ating pong Diyos. Ibig sabihin, kaya din po itong gawin ng Diyos sa atin po ngayon. Hallelujah. His name is Jesus, and because Jesus is within you, mga kapatid, you can expect good success in everything that you do. Lalo na po, or especially,
this year, 2026. Purihin po ang ating pong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Let's pray na patuloy na ang Diyos po ay patuloy na maranasan po natin ang pagpapala po niya sa ating pong buhay at ito ay pagsimulan po ng pagpapala din po para po din po sa ating pong pamilya. Kapatid, and even sa ating pong pagbibigay, hindi po magiging sagabal po ito na tayo po ay magbibigay po completely, totally, ng may buong puso po sa atin pong Panginoon, especially po sa Kanya pong gawain. Sapagkat naniniwala po tayo na every time na pinaniniwala natin na tayo po ay blessed and favored, kapatid, patuloy po natin mararanasan po ito sa ating pong mga buhay. Araw-araw, kasama po ng ating pong mga pamilya. Praise God. Mga kapatid, Phil and said family, gusto pong malaman po ninyo na ang taon po ng year 2026 para po sa ating pong lahat ay pinagpala at yung pabor ng Diyos ay patuloy po natin mararanasan sa ating pong mga buhay. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Purihin po ang ating pong Diyos. Father God, once again, as we come into your presence, Lord God, we just want to thank you, God, for all the things that you've done for us, Lord. Thank you, God, for another year na punong-puno ng iyong pagpapala na iyong pagkakaloob po sa amin ngayon pong year 2026, Panginoon. Salamat po. We are blessed and favored. We are safe and protected, Panginoon. We are loved, Lord God. Salamat po, Panginoon. Kaya binibigay po namin ang lahat ng papurit pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus na tumigis ang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Purihin ka. We give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pong Panginoon. See you next year. Again, Merry Christmas and a blessed 2026 sa ating pong lahat. Praise God. Praise God. Praise God.